Magandang araw po muli at muli po welcome dito sa Huntahan ng Bayan TV. Pakinggan muna po natin itong sasabihin ni VP Sara. Ito po ay tungkol dun sa kanyang na-approve na budget at saka yung kinalaman ng dalawang tao dun sa Kongreso na nagdidesisyon, si Martin Romualdez at saka si Saldico. At pagkatapos po magkomento tayo kung bakit parang si Sara Duterte at ang kanyang mga kapatid, tatay, ay ultimate goal ng PBBM administration na mawala sa kanilang landas. Ituloy muna po natin ito. Deliberations sa budget, although they're still hoping na magpapakita po kayo, if first come to worst na talagang mapako na po sa 733 million lang po ang ma-approve. What can the OVP do with that budget? We will see. Sinabi ko naman na noon, no, yung rason kung bakit hindi na kami mag-participate sa budget deliberations ng Office of the Vice President dyan sa House of Representatives. Dahil nga sinabi ko na dalawang tao lang naman yung nagde-decide dyan, Congressman Saldico and Congressman Martin Romualdez. At sinabi ko din yung proof ko kung bakit sila lang dalawa, and may paper trail yung sinabi ko against them. So, ang naaproban pong budget ni VP Sara sa kanyang Vice President Office ay 733 million. Malayo po ito sa mahigit 2 bilyon na kanyang naging proposal. At dito po ay sinasabi niya na kung ano man yung maging budget na maaproban para sa Office of the Vice President ay walang problema, tuloy ang trabaho. At nabanggit din po niya rito yung kinalaman ng dalawang tao patungkol dun sa approval ng mga budget, at sinasabi po niya mayroon silang mga dokumento na magpapatunay ng kanyang sinasabi. So 700 million, we will see kung ano yung maiwan, and then we will work around that budget of the Office of the Vice President. Pero definitely tutuloy pa rin yung trabaho, anuman ang budget ng Office of the Vice President. But then again, ma'am, hindi pa naman po yung final kasi di ba meron pang sa Senate. So, hahabulin niyo ba, ma'am, sa Senate? Kayo ba ay magpapakita na doon during the deliberation? Yes, meron. Nag-aantay kami ng schedule galing sa Senate for the plenary budget hearing ng Office of the Vice President. So, a-attend kami doon. Pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga, sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa bicameral, kung nasaan nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives, wala ding nasusunod doon except si Saldico at si Martin Romualdez. At ang example ko niyan ay yung attached na list, no, sa classrooms ng Department of Education, na kahit pa man tinanong ng mga senador, nandun pa rin siya sa final draft, and nandun pa rin siya sa General Appropriations Act. At ang isa pa doon na example ko sa inyo na sila litlit naman ang nasusunod doon, yung kaguluhan nila at sagutan nila sa AKAP. Wala yung AKAP, di ba? Nakita na lang nila yung AKAP sa bike camp. At sinasabi ni Saldico, hindi, pumirma ang mga senador eh. So, yun yung example ko na, yun yung proof ko na dalawang tao lang nasusunod dyan. Si Saldico at si Martin Romualdez. So, ayan po. Sabi po ng BP, dadalo naman daw siya sa bicameral meeting o sa hearing sa Senado at naghihintay na lang siya ng schedule. Pero hindi na niya inaasahan na magkakaroon pa ng pagbabago yung na-approve ng Kongreso na budget, kasi nandun na siya sa punto na talagang dalawang tao lang ang nasusunod sa budget. Walang magagawa ang Senado kung kung yung budget lang ng Vice President na yon ang aaproba ng dalawa. At meron daw po mga dokumento si VP Sara, hinalimbawa niya yung ginawa dun sa budget na sa DepEd na dinagdagan ng 10 billion dun sa GAA, nang hindi sila makakuha ng parte doon sa 5 million. At yan din po ang sinasabi ni Vice President doon sa AKAP
na doon na lang nakita sa GAA, pero inapruban pa rin ng Senado at inapruban pa rin ng Kongreso. So yan po. At dito po sa sitwasyon ngayon ng Vice Presidente, tuloy-tuloy po yung paninira nila at tuloy-tuloy din yung mga ginagawa nila para makahanap talaga ng dahilan. Ang una nilang plano ay impeachment, at mayroon pang panawagan sa Kongreso, yung mga young guns daw na sinasabi na mag-resign yung Vice Presidente. Ito po yung nandun naman sa hearing ng Good Governance and Public Accountability. Ito po yung sinasabi nilang babae, si Gloria Jumamil Mercado, na sinuhulan daw ni BP Sara. Panoodin po natin sandali yung kanyang testimonya. At least, Mr. Chair, I would know the Vice President is watching us because she just had a press conference and she said that she's denying giving former DepEd Undersecretary Gloria Mercado 50,000 for 9 months. And the Vice President saying that Mercado was let go because she used DepEd to solicit donations from the private sector amounting to 16 million without her knowledge. And she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim, describing Mercado as a disgruntled former DepEd official. I think, ma'am, given your long history and long service to the Republic, 40 long years, I think it's fair for you to be given the opportunity to reply to the Vice President. So yan pong nagsasalita ay si Jude Asidre. Kung atin pong matatandaan, itong si Asidre, ito po yung representative ng Tingog Party List. Ito po yung nagsabi na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte daw ay hindi pumunta doon sa napinsala ng Yolanda. So siya lang po ang hindi nakakaalam na ang dating Presidente ay pumunta sa Yolanda, at maaari pong ang kanyang ginagawa ay gusto lamang niyang sirain yung mga Duterte. At ito pong si Gloria Jumamil na ito ay nagsasabi na siya raw ay sinuhulan ng Vice Presidente ng 50,000 sa loob ng 9 na buwan. Ituloy-tuloy po natin sandali. I don't want to do this, but since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. So, hayan po, na itino-turn over niya yung envelope sa Congress na nandun daw yung pera. Nakakapagtaka lang kasi sa loob ng 9 na buwan, di niya ginalaw yung pera. So, yan po yung isa ang nakuha nilang testigo para sirain si BP Sara. At ito naman po ay pinabulaanan ni Vice Presidente Sara dahil ito raw si Jumamil na ito, Mercado, si Gloria, ay nagsusulisit ng 16 million nang hindi ipinapaalam sa kanya. So yan po yung isa na ginagawa ng Kongreso para sirain si BP Sara. Samantalang ito naman pong si Representative Jay Kong Hoon ng Zambales sa First District ay nagsabi na kung talagang sa puso ni Vice Presidente ay hindi siya, ay feeling niya ay nagsasabi siya ng totoo, mag-lie detector test na lang daw silang dalawa. So yan po ang isa namang bitag ni Jay Kong Hoon. Hindi na daw kailangan pang mag-deny o manira sa press con. So yan po naman ang isang sinasabi. Ang atin pong isang natatandaan dito kay Kong Hoon, ito po ay isa doon sa nakalista sa narcolist ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. O kapag atin pong babalikan yung mga pangyayari, talagang naka-full swing yung Kongreso sa paninira kay BP Sara at sa kanyang pamilya, yung kanyang mga kapatid at yung kanyang ama. Kasi po sa Quad Committee ay tuloy-tuloy din ang hearing at mukhang gustong-gusto nilang idawit yung dating Presidente. So ito pong nangyayari kay
BP Sara, parang ito na yung ultimate goal ng BBM administration na ibagsak o masira ang mga Duterte. Kasi po kung ating papansinin, pinipilit nilang magkaroon ng kaso, naghahanap talaga sila ng paraan para makabuo ng kaso. Ito nga yung kay Gloria Humamil Mercado at saka yung confidential fund. Doon sa confidential fund, nabokya na sila, pero dito kay Mercado, mukhang sa wala rin ito mapupunta kasi may mga dokumento na nagsasabi ng katiwaliang ginawa nito kaya siya natanggal at hindi totoo yung kanyang sinasabing siya ay sinuhulan. Anyway, yung mga young guns ay tuloy-tuloy pa rin at isa nga ang nangyari, nabuo nila, natapyas talaga yung budget ng presidente kasi ang inaasahan ng vice presidente, kasi ang inaasahan talaga nila mapilayan yung vice presidente at hindi makagalaw, nang sa ganon magkaroon sila ng pagkakataon na maagaw yung atensyon ng tao. Pero malabo-labo po yan kasi alam ng mga tao ang sitwasyon. At ang isang nakakapagtaka, lahat halos ng usapan ngayon sa Kongreso at Senado ay puro sa mga Duterte. At kung tutusin, talagang nakalimutan na nila yung ibang problema ng bansa, kamukha ng problema sa agrikultura, na tuloy-tuloy ang pagtaas ng bilihin ng mga agricultural products at umaasa na lang tayo sa importation. Yung inflation, tuloy-tuloy ang pagtaas at ang ginagawa na lang ng gobyerno, pagka may mga tanong, biglang maglalabas ng survey result na nagsasabing bumaba ng ganito yung inflation ngayong buwan, na hindi naman talaga makita at maramdaman ng mga tao. Tapos yun pong kanilang mga infrastructure project ay mukha naman talagang walang pinatutunguhan, kasi po kahit sa Kongreso sinabi po ni Stella Kimbo na hindi naman totoo talaga yung project ng gobyerno na 5,500 na flood control. At ito pa pong isang droga, isa pang problema, itong droga na patuloy-tuloy din ang laganap. Ngayon po mayroon pang isang problema, nag-announce na po yung tubig na tataas ang kanilang singil. Nag-announce na rin po yung Meralco na tataas din ang kanilang paniningil. Pero ito po ay hindi napapag-usapan at ang lagi na lang pong nakasalang sa usapan ay si Sara Duterte kung paano siya may impeach. So ang isa nilang hinahabol ngayon talaga, maalis ang Duterte sa kanilang landas para pagdating ng eleksyon makupo nila yung posisyon na gusto nila. At medyo dito hirap na hirap silang humanap ng rason. Yung kaso mukhang wala pa silang nabibuild up na kaso, although yung Makabayan, Alyansang Makabayan ay mayroon daw, pero sa ngayon po parang hindi pa rin mag-prosper. At yung sinasabi nilang mga kaso pa ng bribery, yung kaso ng public trust, mukhang malabong mangyari. So ang inaasahan po natin talagang magtutuloy-tuloy itong ginagawa nila kay BP Sara, kasi ito na nga yung kanilang parang ultimate goal. Ito lang yata talaga yung plano ng Administrasyong Marcos ngayong taon na ito hanggang sa dumating yung eleksyon. Kasi po magiging delikado yung lahat ng i-endorso ni Marcos na kandidato para sa pagkasenador. Alam po kasi ng taong bayan kung ano ang nangyayari at hindi na rin nila maitatago. Although panay ang paayuda, pero malabo na pong mangyari yan. Maraming salamat po muli at hanggang dito na lamang po muli. At muli po, paki-like and subscribe na lamang po. Maraming salamat po muli.